Ano ang makukuha natin in return sa pag-follow natin sa isang content creator? Yes po. Algorithm po ang itindihin natin muna bago natin malaman kung ano ang benefits nito. Analyze po natin ang Facebook algorithm o paano siya mag-work sa mga, lalo na sa ating mga content creator. Check niyo po yung past video ko na explanation about Facebook algorithm po. Kasi po, ang Facebook algorithm po, pag nag-post ka ng mga videos mo, 20% na po ng followers mo at counting portion ng non-followers mo ang unang makakakita ng mga pinost nyo, video kung ano man. Mag-i-interact po sila doon at doon magbabase ang engagement. Doon magbabase si Meta kung ibibigay ka pa sa ibang viewers o malaking viewers. Pag hindi sila nag-interact sa post mo, hindi na po i-continue ni Meta. Hindi na papansinin. Kaya importante po yung engagement. Kaya dapat makuha nyo yung 3 seconds, 3 seconds attentions ng viewers po. Yan po ang dapat yan. Kaya doon pa lang po sa titles at sa mga intro nyo, dapat alam nyo na. Now, bakit dapat natin i-follow yan? Fourth po na isang content creator na mag-engage at makipag-socialize sa ibang user. Content creator man or normal user, para walang po yan. Yan pong Facebook natin, pagka-on nyo ng Facebook professionals natin sa dashboard nyo, may mga task po na bibigay si Meta dyan everyday po para mag-grow ang audience nyo. One of the tasks po doon na need mo mag-follow sa ibang content creator. So idea pala ni Meta yung follow sa kanila para lumabas ang name mo pag nag-comment ka sa post nila at makakapag-attract po ng ng possibility na pwede kang nilang i-follow o mag-engage yung mga followers na pina-follow mo. So the more na marami, the more mas malaking engagement. Kaya ipopromote ka ni Meta doon sa ibang content creator para mag-watch ng reels mo at video at engagement sa kanila. Yan po ang main or work nyo as a content creator. Hindi naman po tayo sikat o kilalang tao para hindi na mag-follow sa iba. At kusa na lang dumating ang mga followers at engagement mo. Wala pong ganun, di ba? Ganun din po ang ginagawa nilang dati na malalaking big time creator ngayon. May product sila, pinaghirapan nila yan. May product na sila ngayon, marami na sila. Kaya po dyan, day and night po sila nagtatrabaho para gumawa ng content at dumami ang followers. Para hindi pong business po yan eh. Mamumuhunan muna at i-market ang tinda mo. So, ang nauna magtitinda sa inyo sa place nyo, syempre, doon sa kanya marami suki. Di ba po? So, nasagot ko na po ba yung tanong nyo? Kung ano ang mapapala natin o bakit dapat tayo mag-follow sa isang content creator? Yes po. So, nasagot po ba yung tanong nyo na dapat ba tayo mag-follow sa isang content creator? Yes po. Dapat po. Engagement po yan. Yes po. Kung naliliwanagan na kayo, wait a minute po hindi po lahat ng content creator ay nice. Yes po. May mga tao dyan na greedy. Ginagamit ang advantage nila para manloko o mang-scam sa mga bagong katulad natin. Hindi naman po lahat. O mayroon din iba na talagang nakakatulong sa pag-grow mo. Kaya kayo na pong bahala mag-research niyan. Yes po. Okay. Mayroon akong isang kanais na followers na nagsabi, hindi mo na need magpa-follow sa mga big time creator na manloloko as mas naniniwala siya kay Meta. Well, totoo naman po yun. At yan po ang boost ads, boost posts o promotions ni Meta. Totoo po yan. Big help talaga yan. Mga yan. Kaso need mo ng mamuhunan para dyan. Meron talagang content creator na ganyan. Yan, nalokohin talaga ang followers nila. Naaangat na ang ratings nila. At ang dami ang followers dahil sa programa nilang F2F, follow to follow. Pag-opay hack-up system, mga ganyan. Lalagyan ka ng dami robot niyan. O dami account. Yes, like ng ibang lahi, makagulat ka iba-ibang lahi, mag-a-add sa'yo. Yes, 1 week pa lang, ang dami na agad friends, ang account, kagagawa lang, di ba? Saya makagulat ka, mga ganyan, babaksak ka yan. Kaya akala mo totoong-totoo na yung payakap system o follow to follow. Yes po. Mali po yan, maubos po yung friends mo, list mo na 5K pag ina-accept mo sila. Di ba po? Kasi profile ka po, hindi ka po page, kaya 5K lang ang limit mo. Opo, dami account na magpaparami ang robot sa'yo na hindi naman nag-i-engage. Papalaw lang sa'yo, mamimit na yung 5K requirements pero hindi yan mag-i-engage. Pag-aralan nyo po, huwag mag-auto-accept. Kaya po may tutorial tayo.
nalilabas yan sa mga wall button at hindi ang friend request po. Meron po yan, check nyo. Opo, para hindi ka maalila basta-basta. Okay, back to my idol. Idol yan si Kuya. Nasabi na meron na siyang proof after siya nag-boost o promote kay Meta na anak niya yung mga tools niya. Parang business din po yun eh. Need mo ng kapital para i-market ang content mo at prioritize ka ni Meta at ilabas ang content mo sa maraming viewers na makakita ng promotion mo. Tama po ba yan? Tama yan. Kaso, it costs some money. Meron namang free method. Use yung multiple accounts or pages na magpo-promote ng content mo manual through sharing sa iba't ibang groups para mag-view ang contents mo. Kaso, be nice po ah. Ka-nice, be nice. Detected ni Meta yan. Huwag mo spam. Ang susunod niya, restricted ka ang notification mo pag alang robot. Yes. Yes, nag-spam ka, restricted ang notification mo pag alang naging robot ka. Kaya promotional boost na makikita mo, andyan yan sa FB link mo. Di ba? At di yan scam po, unlike sa mga big time creator na mga loko. Shoutout po lang kay Kanais 1, Kuya Cortez 2. Certified Kanais 1 ka po kasi ikaw ang nagmalasakit. Ikaw ang may tapang nag-expose ng mga hindi nice one na content creator. Yes. Biktima din po ako yan dati pero nag-stop na ako ng mga pansin ko anong mga nagpapalo sa akin eh hindi naman normal profile pero meron din naman dito ng totoo. Yes, siguro 30% ang totoo at 70% ay robot na. Kaya i-recommend ako yung method na promote ni Meta kung may pera kayo para ma-unlock nyo yung mga tools nyo. Pero make sure po bago ka mag-promote, dapat meron ka ng content o niche or post na ready sa mga bigger audience mo. Kasi dadami talaga followers mo. At make sure all your videos at reels ay capable and fit sa mga policies ni Meta at ready lagyan ng ads ni Meta. Dapat ready lahat po yan para may return o ROI ka na o return of investment sa nagastos mo. Yes po. Now, dapat pa tayo mag-follow sa isang content creator again? The answer is yes, but not to follow or buy engagement. Huwag kayong makasali sa promotion nila o payakap system kasi lalagyan kayo ng robot or dummy account niya. Magka-follow sa'yo yan. Yes, na hindi ka panipaniwalang dumami followers mo. Yes, maniniwala ka dyan eh. Pero, may nagpe-friend request siya kasi need niya din ng followers para makita ng iba na mag-accept sa friend request niya na madami din siyang followers pero robot yun o dami account o nakaka-account kaya aware kayo dyan. Ang solution dyan po ay huwag mag-accept basta-basta at huwag unahin ang 5k followers requirements. Ang 60k requirements po ang unahin nyo po at hindi para kung hindi kayo mag-ubus o promotion kay Meta. Yes po. Kaya maging wise po tayo yan maging wise. Hindi lahat sa mundo ng FB ay hindi lahat ay nice one yan. Yes po, hindi lahat po. Yan po ang topic natin. Please feel free to suggest or any ideas. Hindi ko masabi. Comment nyo po below sa video na to. Basta po rules natin, always can be a nice one person to the others. Pag ganun ka, nice din siya sa'yo. Yes. Thank you mga ka-nice one. Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo mga ka-nice one. Ingat po, laban lang kayo sa problema. I'm just a sir na always certified ka nice ones, Lord. Bye.